Salamat. Sunday yan, Sunday. Thank you. Salamat. Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, mga ganap lang ngayong Friday at kahapon Thursday ang isi-share ko po sa inyo. Ito ay yung ibablog natin ngayon ay parang awareness na din sa mga sari-sari store owner na merong GCash. Kasi kahapon mga kasari, muntik na talaga akong may scam. Muntik lang naman pero tayo ay naging alerto. Kaya gusto kong ma-share sa inyo mga kasari yung modus ngayon ng mga pumupunta sa ating tindahan na balak tayong iskamin or lamangan. So, usapang GCash yung pag-uusapan natin mga kasari. And konting update din, ngayong araw ng Friday, siguro naman napanood nyo na sa unahan ng aking intro ngayon, na dumating si Sir Marcel at nag-order tayo ngayong Friday. Medyo madami-dami na naman akong na-order sa kanya. And tinanong niya din mga kasari kung kamusta ba daw yung last delivery. Sabi ko, 'di ba pumunta siya Saturday na kasi Friday 'di ba ay wala silang pasok. So mga na-deliver na ay kinabukasan din agad-agad. Expect ko Monday na siya made-deliver. Pasok siya sa Hakot Day kasi April 1 Monday. Sabi niya, akala niya pasok din yon. Sabi ko, sir, dineliver nila agad-agad. Hindi Monday na deliver. Sabi niya, sayang naman daw. So, ayun, nagdaan na yun.
tapos na yun. So, hayaan na natin. So, ang topic natin for today's video, mga kasari, is about GCash. Kahapon kasi, ayan, mag-start na agad tayong magchikahan. Kahapon, may dalawang babae na nagpunta dito sa tindahan. Medyo maliwanag pa nga nung dumating sila. Pero, bago sila makaalis, gabi na. So, paglapit pa lang nila, papalapit pa lang sila sa tindahan, nakikita ko na yung galaw nila. Sabi ko, dalawang magkasunod na babae. Nasa isip ko na agad, mangi-scam tong mga to. Kasi, hindi kilala dito sa lugar namin. Dito, may nagaano guys, magiinuman pa lang. So, dito sila nagpunta sa mababang bilihan. Diyan sila unang pumuesto, yung dalawang babae. Pagkatapos, sabi nila sa akin, mag-ano daw sila, cash out. So, binigay ko yung number ko, and then yung name ko. Di talikot ng matagal si babae. Kunwari ito cellphone, yung isang babae. Nakikita na nung mga nagiinuman dito yung galawan nga nung dalawang babae. Meron lang guys padaan ng motor. So ayun nga, nung pag-alis ng dalawang babae, sinabi na sa akin nung asawa ng kapatid ko, yung kakakasal lang, na hindi ko pa nakukwento, alam niya na scammer. Kasi nga daw, tinitingnan na daw palayo, nag-uusap daw, tapos nagtatawanan yung dalawang babae, nagbubulungan, ganon. So, hindi naman as in, tinitle ko lang na muntik na akong ma-scam, pero hindi naman talaga, kasi naging alerto ko mga kasari. So, inaantay ko na dumating, kasi nagka-cash out ng 1K, guys. So, 1K. Naka-ready na yung cellphone ko kasi wala namang ibang bumibili. Nire-refresh ko ng nire-refresh kung dumating na ganyan. Sabi ko wala pa, ang tagal naman. Ilang minuto na nakalipas, magse-send lang naman ng pera. Magka-cash out lang. So, kalikot siya, kalikot. Tapos maya-maya, tumayo ako. Tapos nagsalita din yung babae. Sabi, nandyan na po. Na-send ko na po. Nirefresh ko ulit. Sabi ko, wala pa nadadagdag. Parang tumindi na talaga yung instinct ko na scammer talaga. Kasi sabi niya meron na, pero wala pa naman dumadating sa akin. So, sabi ko, ate, wala pa po. Patingin na lang po ng reference number. Kasi hindi ako magbibigay ng pera hanggat walang pinapakita na reference number. So, parang naaligaga sila. Hindi nila alam ang gagawin nila. Akala nila may scam nila ako agad-agad. So, siguro madami na silang na tindahan dito. Kasi, sabi ng mga at hindi ko rin talaga sila kilala. First time lang nila dito sa lugar namin. Tapos, kunwari, nagchichika-chikahan sila. So, dito nga sila pumuesto sa kabila. Nung medyo nagkakarami na yung dumadating na yung mga magiinuman, lumipat sila dito sa kabila. At dito sa kabila, nagkaroon ako ng time para mabidyohan sila or yung isang babae. Ang nagtatype kasi nandito nakatago, yung isang kasama ay nandito. Siya yung nabidyohan ko. At maglalagay na lang guys ako dito ng video. Yan po yung itsura ng kasama niyang babae. Sobrang saglit lang kasi baka mahuli akong binibidyohan ko sila. So, ayun. Bilang advice din as a sari-sari store owner sa mga nakakapanood nito na may GCash din sa kanilang tindahan, maging aware po tayo talaga sa mga ganyan. At sa panahon ngayon, hindi nawawala yan guys Usong-uso yung mga nangbubudol, yung mga scam. Basta alam nyo naman po yung mga gawain talaga, yung policy sa GCash. Huwag po tayo agad-agad magbibigay ng pera, lalo na kung wala pa naman nadating, 'di ba? At huwag po tayo magbibigay ng pera kung wala pong napapakita na reference number na reference number din na nasa iyo. Kailangan yan ay magkaparehas yung reference number. So, ang ginagawa ko kapag titingnan ko yung reference number nung nagpadala at pumasok na, patingin na lang po ng reference number. Ganun yung sinasabi ko kay customer. Tapos, titingnan ko na lang yung huling 4 na digit sa huli. Yung time and then yung date. Tsaka yung name ko kung tama ba yung pinagsenda nila. So, ganun guys yung tinitingnan ko or yung ko talaga dito sa GCash. So, nung lumipat sila dito guys sa kabilang bilihan, ang tagal din nila nagpindot-pindot. So, natuluyan na nag-send na talaga sila ng tunay na 1K. So, akala nila ay ako ay maloloko nila.
So, nag-send talaga ng tunay na 1K, siguro para hindi sila paghinalaan. Pero bago pa sila guys mag-send, nung sinabi kong hindi ako natanggap or hindi ako magbibigay hanggat walang reference number, nag-try yung isang babae na bumili ng isang sigarilyo, pero ang ibabayad is 1,000 pesos na buo. Inisip ko mga kasari, dahil hindi nila ako naano sa GCash, baka ang ibayad nila sa akin is pekeng 1,000 peso bill. So, ang ginawa ko, ay tay, wala akong pamalit dyan eh. Yung last na pamalit ko dito is yung ika-cash out ni ate. Yun na lang yung huling bariya ko dito. So, hindi siya bumili. 'Di ba mga kasari? Hindi siya natuluyang bumili. Kasi nga, nagiging ano na ako yung utak ko nun. Inisip ko na peke din yung ibabayad niya. Kasi nga, hindi nila ako na ano sa GCash eh. So, ayun. Pag alis nila guys, yung asawa ng kapatid ko, lumapit. Hindi ko pa nakakwento, alam niya na. Scammer yung dalawang yun, no? Sabi na eh. Nung sumagot akong oo, sabi na eh, nakita ko kasi paglayo, nagtatawanan, tapos nagtuturo dun sa kabilang tindahan. So, pumunta naman daw sa kabilang tindahan. So, ayun mga kasari, maging alerto lang tayo sa panahon lalo ngayon na may mga tao kasi talaga na ayaw magbanat ng buto. Umaasa na lang sila sa panloloko nila sa kanilang kapwa. So, ayun, medyo kinilabutan ako kagabi, guys. Kagabi kasi yun eh. Nagtaasan yung ano ko, pero naging successful naman yung pag-encounter natin sa scammer. Kaya yun, wag na wag po talaga tayong magbibigay agad ng pera. Kasi kapag GCash, pera po talaga yan eh. Pera talaga pag GCash. Kaya, ayun po, dahil alam nyo naman, 'di ba? Nagsimula lang tayo sa maliit na puhunan sa GCash. Kapag maloloko tayo ng ganong kalaking halaga, ay napakasakit sa dibdib nun. Kaya maging alerto po tayo mga kasari sa mga ganyang tao. So, yun lang naman po ang masashare ko sa inyo. Thank you so much for watching mga kasari and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!